Dad, please. Tulungan mo si Mommy. Panay ang tangis ng luha ni Nika nang lapitan nito si Leandro. Alam niyang galit na rin ito sa kanya pero wala siyang ibang choice. Nagkamali si Nika na magpa siyang umalis sila ng kanyang ina sa bahay ni Leandro bago ang engagement press con para sa supposed wedding nila ni Zildjian. Umalis siya dahil sa kagustuhan ng ina niya. Alam niyang mahal siya ng itinuring niyang ama sa buong buhay niya kaya hindi siya natatakot na lumapit dito. Pero ilang sandali na siyang nakatitig dito, wala man lang itong anumang reaksyon. His expression was blank and empty. Hindi niya maiwasang masaktan dahil doon. Nika bit her lip. Alam kong ang ina mo ang dahilan kaya napilitang sumama ka sa kanya. Sa wakas ay nagsalita ito kaya nagkaroon siya ng munting pag-asa. Wala na silang mapupuntahan mag-ina, kaya kailangan niyang lunukin ang pride niya. Pero hindi rin kita anak. Niloko at pinaliwala niya ako sa lahat. She made me hate Laika. Maling-mali akong naniwala ko sa mga kalokohan niyo. Nagtubig ang mga mata nito ikinagulat niya. Leandro had never looked so vulnerable before. For her eyes. Lumaki siya nakikitang kontrolado nito ang lahat ng bagay pero ang amang kinalakihan niya ay mukhang naglaho na. He looks hurt and in agony of regrets. Kung hindi siguro ako napaniwala ng ina mo noon, Aurelia could have not died. I killed her. Ako ang dahilan kaya nagkasakit siya. Tama si Laika. Mamamatay tao ako. Napatras si Nika ng tuluyang napaiyak sa harap niya si Leandro. May kung anong sundot ng konsensya na biglang umusig sa pagkatao niya kaya biglang nagtubig ang mata niya. Dad, I'm sorry. Usal niya sa pagitan ng pag-iyak. Yun nangyari kay Laika. Doon sa hotel. Kasalanan ko yun. I hated her. I'm so sorry. Ang impit na pag-iyak ni Nika ay napalitan ng hagulhula. Lalo na nang mapatitig si Leandro dito. I know. Sinabi sa akin ang kaibigan ni Laika pero mas pinili kitang paniwalaan kaya huwag kang mag-apologize sa akin. Si Laika ang higit na nasaktan dito. Ibinalik ko na kay Laika itong bahay. Hindi ako karapat-dapat sa bahay na ito. Aurelia built this house for her daughter. Wala tayong karapatang manatili dito. I'll wire extra money to you para makapagsimula ka. Other than that, wala na akong magagawa para sa'yo. Para sa nanay mo, she deserved that for trying to kill Laika. Walang buhay na saad nito sa ito tumayo at iniwan si Nika. Nangihinang napasalampak na lang si Nika sa marmol na sahig. Masyado silang naging makasaril ng ina. Kung hindi lang sana siya naging ganit na angkinin ang hindi niya pag-aari, her life could have been a little better. Talagang nasa huli nga ang pagsisisi at wala siyang ibang dapat sisihin kundi ang pagiging sakim at makasaril niya. 1 year later. Third? Tanong ni Zildjian matapos halikan ng sentido ng kanyang asawa. Katatapos lang ng reception para sa binyag ng kanilang kambal. Yes, they had twins. 2 identical twin baby boy. Tipid na sagot ni Laika sa kainiyakap ang braso sa bewang niya. Isinandal pa nito ang ulo sa bisig niya. Nandoon sila sa veranda ng kanilang bahay sa Batangas. Lumipat lang sila doon nang malapit ng mga anak si Laika. Kaya madalas ay inuuwi na niya ang trabaho para mas marami siyang oras para makasama ang asawa at anak niya. Mom, sir, nasa dining na ho sila, madam. Anunsyo ni Dory ang isa sa mga yaya ng kanilang kambal. Ayaw niyang mahirapan si Laika sa pag-aalaga ng kambal nila. Naabutan nila ang abuela niya at si Eric na nandoon na sa malaking dining table. Madalas, nandoon ang dalawa mula nang magsilang si Laika. Laika po, inumin mo muna itong tsaa nang mawala yung sakit ng ulo mo. Yakag ng kanyang abuela dito. Kaagad naman lumapit si Laika sa makulit niyang abuela. Mula nang lumabas ang dalawang bata, mas naging extra sweet na ito kay Laika. Grandma, dapat ako na lang ho nagsalin. Nahihiyang saway ni Laika dito. Hayaan mo na. 3 buwan pa lang naman ang makapanganak ka kaya dapat huwag ka muna magkikilos ng gusto. Mahirap magkasakit lalo't 2 bata ang inaalagaan mo. Nagkatinginan sila ni Laika sa sinabi nito.
dahil halos ang abuela niya at si Eric ang nag-aalaga sa dalawang batang hyper na ata kahit halos 3 buwan pa lang. Kayo nga ho itong pagod sa dalawang bata. Ani Laika na nasa tabi na ng abuela niya. Oh, congratulations iho. Ani Eric saka inilapag ang hawak nitong Android tablet at mukhang natuto na rin sa wakas gumamit ng gadgets. Top rank na naman ang Global. Ikalawa ang Victoria. Ang galing niyo mag-asawa. Tad, si Zildjian itong magaling. Malaki ang ibinawi ng Victorious mula nang hawakan niya iyon. Nagsusupervise lang ako, babe. Si Jules ang dapat natin i-congratulates para sa Victorious. Saan niya na noon naman ay pagtunog ng phone niya. Nag-excuse siya saglit at tumayo upang sagutin ang tawag. Hello, Zildjian? Bungad ng malamyos na tinig na isang babae. Who's this? Kunot noong tanong niya. It's me, Diane. May gusto lang ako sabihin. Kailangan ko lang sana ng tulong mo. He was speechless for a moment. Paano nito naisipan na kontakin pa siya? Napabuntong hininga siya. Sinadya niyang hinaan ang kanyang boses. Alam mong may asawa na ako at wala tayong dapat na pag-usapan pa. At huwag mo na akong tawagan ulit. Mommy! Dinig niyang tawag ng matiniis na boses sa kabilang linya bago niya nagawang patayin ang tawag. Pwede nang dalawin ulit ang twins? Excited na tanong ni Hope nang puntahan niya ang mga kaibigan sa opisina. Ipinagdala kasi niya ng lunch ang asawa niya. Pero dahil may meeting ito after lunch, kaya umalis na din siya para daanan ang makukulit niyang kaibigan. Oo naman. Punta kayo sa bahay sa weekends. Ipagluluto ko kayo. Anya sa mga ito. Ako? Hindi makakapangako ha. May lakad ako sa weekends. Ani Jelay na abala sa paglalagay ng lipstick. She looks fresh and happy. In love yarn? Tudyo ni Sarah dito. Nagpapaganda lang in love na? Anito sabay irap. Sige na, bumalik na kayo sa trabaho niyo. Aantayin ko kayo sa weekends ha? Paalam niya sa mga ito bago umalis. Pasakay na siya ng kotse nang mag-ring ang phone niya. It was Felix calling her. Kadarating lang nito sa bansa noong nakaraang araw kaya hindi ito nakaabot sa binyag ng kambal niya. He told her na may kailangan itong sabihin sa kanya. She went to a hotel kung saan ito nananatili kasama si Jules. Pagdating sa hotel ay sinabihan niya ang driver niyang huwag na ipasok ang kotse sa basement. Kaagad siyang binati ng mga empleyadong nakasalubong niya. Everyone knew her already being the heir of Victorious at ang lahat ng ari-arian na naiwan ng kanyang ina at abuela. Maingat niyang pinindot ang doorbell nang makarating siya sa VIP suite na dati niyang tinirhan ng ilang linggo din. Ilang sandali lang ay bumukas ang pinto. Felix had a serious look on his face. Halata ang bahagyang pagbawas ng timbang nito. Dala na rin marahil ng sakit nito. Mabuti na rin lang at maganda ang naging resulta ng medication nito sa Singapore. Pasensya na, hindi ako nakaabot sa binyag ng anak mo. Anito. But I had gifts for the twins. Dagdag pa ni Felix saka sila naglakad patungo sa living room. Ayos nang makita ko kayo malusog. Totoong sabi niya dito. Medyo pumayat ito pero nagkakakulay na ang mukha ni Felix. The last time he visited her, he was so pale kaya nag-alala siya sa kalusugan nito. The medications work, I guess. I have a few more years to live. Kibit balikat na saad nito. Bakit niyo nga pala ako gusto makausap, Uncle? Well, he paused. It's time you should handle the organization. I have been holding on, but I can stay alive forever, Laika. Anong ibig niyo sabihin? Organisasyon? Salubong ang kilay na tanong niya dito. Ang El Quantum, ang organisasyong itinatag ng iyong ina, the Queen. Napatuwid siya ng upo. Tandaan niyang naririnig niya sa ina ang tungkol sa quantum na hindi naman niya masyado nauunawaan noon. Kailangan mo nang harapin iyon. Anong klaseng organisasyon ng El Quantum, Uncle? Curious na saad na Laika. Isang underground organization. Underground? Ulit niya. Ibig niyo ba sabihin, may illegal na ginagawa sa mommy noon? Hindi niya mapigilang usisa. Ganoon na nga. But it wasn't that bad. Malalim ang tinig na sagot nito. We provide service for politicians, rich people na walang magawa sa pera nila.
We focus on gambling at 70% ng pasugalan sa buong bansa and even some part of Asia. Nasa likod ng Al Quantum. Paliwanag nito na ikinatahimik niya saglit. Are you telling me na si Mommy ang leader ng Al Quantum na iyan? Ng isang illegal na negosyo? Yes, sila ni Cyrus Melendez, ang ama ng asawa mo, ang nagtayo ng Quantum. Alam ba ni Zildjian ang... No, he was only around 5 nang mamatay ang ama niya. San sala ni Felix sa tanong niya? I'm sure, wala ding alam ang matandang Melendez. Then why do you need to tell me this? I'm not interested in any of that. May diin ang pagtanggi niya dito. Dahil lahat ng ito ay sa iyo iniwan ng iyong ina. I didn't include that sa mga assets na inilatag ko sa iyo. This one is different dahil hindi mga ordinaryong tao ang hahawakan mo. Naalala mo bang pinag-aaral ka ng iyong ina ng martial arts noong bata ka pa? She did remember that. Ang sabi ng unang ina niya, para marunong siyang protektahan ang sarili pero hindi siya kailanman naging interesado sa martial arts. Kaya na mag-10 taong gulang siya at tumigil na siya. Hinayaan na rin naman siya ng kanyang ina. She even forgot about it. Still, I'm not interested. I'm sure you'll be able to find someone else. May anak at asawa na ako, uncle, at sila lang ang priority ko. And I'll assure you, hindi magugustuhan ni Zildjian kapag nalaman niya iyon at kahit hindi niyo sabihin, alam kong delikado ang gusto niyong iatang na responsibilidad sa akin. Hindi ko matatanggap iyon. I'm sorry. Pinal niyang saa dito. Nanatili itong tahimik sa nakalipas na ilang sandali. Tatanggapin mo rin ang posisyon balang araw, Laika. Seryosong saad ni Felix na makahulugang tumitig sa kanya. Bakit niyo ba ginagawa ito sa akin, ha? Nagigigil sa galit na saad ni Dayan sa lalaki nagdala sa kanya sa munting apartment ng hapong iyon. Dinala siya ng 2 lalaking bigla na lang humila sa kanya na pasakay ng van sa isang madilim na silid. Tanging maliit na ilaw lang ang nagsisilbing liwanag sa kwartong kinaroroonan niya. Sino ba kayo? Kailangan ko lang ng tulong mo at ng itinatago mong anak. Gawin mo ang lahat ng sasabihin ko at magiging ligtas kayo ng anak mo. May diin ang bawat salita nito and the mention of her son makes Dayan hurt. Skip. Nasaan ang anak ko? Lakas loob na napatayo siya mula sa kinauupuan niyang sofa. Ang alam niya ay nasa bahay ang anak niya kasama ng kapatid niya na siya nagbabantay dito kapag may trabaho siya. Nasang mabuti siyang kalagayan. Gawin mo lang ang pinagagawa ko at magiging ligtas ang anak mo. Siguraduhin mong walang pulis o kahit na sino makikialam dahil kung hindi, buhay ng anak mong kapalit. Yun lang at lumabas na ang lalaki. Ang anak ko! Nanginginig ang tinig na saad ni Dayan. Makakaalis ka na. Anang isa pang tinig na nakatayo malayo sa liwanag. Para sa unang instructions, may iniabot sa kanya ang lalaki. Nasaan ang anak ko? Anong ginawa niya sa kanya? Panik na tanong niya sa lalaki. Sa halip na intindihin ang sinabi nito. Gawin mo ang sinasabi sa sulat at makikita mong anak mo. Utos nito. Nagmadali siyang binuksan ng papel at ikinagulat niya ang nakalagay lang doon. Natawagan niya si Zildjian Melendez at sabihin na may kailangan siya sabihin dito. Dahilan upang mapalunok na lang sa Dayan. Bakit niyo ba ginagawa to sa akin? Wala nang maraming tanong pa. Gawin mo na lang utos. Utos na lalaki sa ibinigay sa kanya ang bag niyang kinuha ng mga ito kanina. Pagkalito at kaba ang nanalakay sa puso't isipan ni Dayan. Pero ang isipin, ang kanyang anak, ay higit na mahalaga sa anumang bagay sa mundo. Mabilis niyang hinanap ang phone niya. Sa nanginginig na kamay, nagdial siya ng numero ni Zildjian. It was the same number he used back then, kaya kabisado pa rin naman niya iyon. Hindi na siya nag-isip pa. Mabilis na nilagay ang phone sa loudspeaker. Nakailang ring din bago sumagot ang kabilang linya. Hello, Zildjian? Aniya, sa kinakabahang tinig. Mommy! Muntik nang tumalo ng puso niya nang marinig ang boses ng kanyang anak. Then the line was cut off. Bakit ang dilim dito? Sino sila, Mommy? Mga friends mo sila? Walang tigil na usisa nito. May pait na kumurot sa puso niya kaya nayakap na lang niya ng mahigpit ang 6 na taong gulang niyang anak. Yeah, they're my friends.
Sira lang atang ilaw sa silid na ito. Anya sa anak na pilit pinasisigla ang tinig. Makakaalis na kayo. Gawin mo lang ipinag-uutos sa iyo at magiging okay ang lahat. Anang lalaking tumalikod na at iniwan sila mag-ina doon. Mommy, umiiyak ka po? Inusantang tanong nito sabay hawak sa mukha niya. Naku, hindi. Napagod lang si mama kaya napahikab ako. Uwi na tayo. Ayaw niya dito saka tumayo. Kaagad namang kumapit sa kamay niyang anak. Noon naman nag-ring ang phone niya. Ang kapatid niya ang tumatawag sa akin niya. Ate, nasan ka ba? Tarantang saad nitong halatang naiiyak. Hindi ko mahanap si Cyrus. Tita, dito ako kay mommy. Pasagaw na sagot ni Cyrus sa nag-aalalang tiyahin. Pambihira ka naman ate, hindi ka man lang nagsasabi. Mababalong na kami kahanap sa batang iyan. Sermon ni Crystal sa kanya. Okay na, pauwi na kami. Anya, saka tinapos ang tawag. Saka binalingan ng anak. Bakit umalis ka ng bahay ha? Hindi ka dapat sumasama kung kani-kanino. Bumili lang po ako sa tindahan ng candy. Tapos sabi nung mama, nandito ka daw sa loob ng haunted house. Ano? Gulat na bulalas niya dito. Saka siya mabilis na naglakad palabas habang hila ang anak. Naroon lang pala sila sa lumang bahay na matagal nang walang nakatira. Sa kabilang kanto ay nandoon na ang tindahang madalas binibilhan ni Cyrus ng candy. Sukat doon ay lalo siyang natakot. Ang mga taong iyon, hindi nagbibiro sa sinabi ng mga ito. Ano bang kailangan nila? Siljan, untag na Laika sa asawa na kanina pa niya napapansin malalim ang takbo na isipan. Mula noong linggo ay halata na niyang problemado ang kanyang asawa. Tulad ngayon, kinakausap niya ito pero parang wala ito sa tabi niya. Sorry babe, ano ulit yun? Anito na ikinaingos niya. Sabi ko, bakit si Hope ang sinasuggest mo? Hindi siya nag-a-apply bilang executive assistant mo. Anya dito. Pansin niya special treatment dito kay Hope nang dumalaw ang dalaga sa bahay. Kaya medyo nakakadama siya ng selos na hindi niya mawari. Sinasante pa nito si Ariel dahil nahuli ni Hope na may ibang babae ang boyfriend nito. Nagsaselos ba ang mahal kong asawa? Tudyo nitong tila tuwang-tuwa pa. Biglang naglaho ang alalahanin sa mukha nito. Kasi naman, pikong maktol niya dito. Noong weekends, kulang na lang yakapin mo si Hope nang mag-iiyak dahil kay Ariel. Tapos malalaman ko pa sinasante mo si Ariel. Sinong asawang hindi magtataka doon? Tapos ngayon gusto mong siya ang papalit sa posisyon ko. Ano kaya yun? Masama ang loob na litanya niya dito. Dahil gusto ko siya makilala at makasama. Aray! Daing nito nang hampasin siya nito sa braso. Sa inis ay mabilis siyang tumayo upang iwan ito. Kaagad namang nahila ni Zildjian ang palad niya saka siya kinabik dahilan upang mapaupo siya sa kandungan ng asawa. Saka mahigpit na niyakap siya nito. Gusto niyang maiyak sa inis. Harap-harapan talaga nitong sasabihin sa mukha niya iyon. Ang kapal na mukha mong sabihin yan. Nakakapikon ka, alam mo ba? Nagiinit ang mukhang saan niya. My wife, huwag mo naman sabihin naglilihi ka na naman at mapanakit ka na naman. Pambubos ka nito, kaya lalo siyang napipikon dito. Hindi malabong mangyari. Masyado ka kasi maharot. Singhal niya dito. Gusto mo naman eh. Tukso nito. Pero seryoso, walang dahilan para magselos ka kay Hope, babe. Ikaw lang mahal ko at wala nang iba. At syempre yung mga anak natin. Bakit na masyado kang protective sa kanya lately? Inis pa rin singhal niya dito. Dahil kapatid ko sa Hope. Dahilan mo. What? Nalaki pa ang mata niya sa sinabi nito kaya napalingon siya sa asawa. Si Hope? Yeah, I got the DNA result last week. Hindi rin ako makapaniwala pero sana itago mo na lang sa kanya. Mahal na mahal siya ng kinikilala niyang pamilya at ayoko rin namang masaktan siya kapag nalaman niya ampun siya. Alam mong masyadong fragile ang kaibigan mong iyon. Paliwanag nito na ikinakalma ang inis niya dito. Alam na ba ni Grandma? O sisa niya? Yeah, siya nagsuggest na ilipat ko siya para may dahilan kami makita ang apo niya. So yun ang dahilan kaya laging parang ang lalim na iniisip mo nito nakaraan? Anya na ikinabigla nito pero kaagad ring nakabawi. Yeah? Ano to sabay iwas ng tingin?
He was lying, alam niya, pero pinili na lang niyang hindi magsalita. Beside, alam naman niyang hindi rin ito makakatiis na hindi magsabi sa kanya. Ano balita? Napatayo si Zildjian nang dumating ang dalawang kaibigan niya sa kanyang opisina. Nagpatulong siya kay Von para malaman ang katotohanan tungkol sa note na ipinadala sa kanya noong nakaraang linggo. Hindi ka maniniwala, pare. Seryosong saad na Von. Buntis nga si Dayan ang iwan kanya kapalit ng malaking halaga. Pero nag-ibang bansa siya after 4 months at kasama niya ang bata pagbalik niya 3 years ago. Pwede natin ipa-DNA test yung bata. Kaso may problema. May pag-aalalang saad ni Von. Ano? Nasa New Jersey na ang bata kasama ng kapatid ni Dayan noong nakaraang Lunes. Paliwanag nito. Nanlulumong na isuklay ni Zildjian ang palad niya sa kanyang buhok. Pero bakit hindi niya sinabi na magkita kami ang tungkol sa bata? Pikong litanya niya. Bakit? Hihiwalayan mo ba si Laika kung nalaman mo noong puntahan ka niya? Usig ni Jason sa kanya. No! May diing saad niya. Mahal ko si Laika. At least, sana alam ko man lang. Kaso, baka kapag nalaman yun ni Laika, baka hindi kayo mag-asawa ngayon. Dagdag pa ni Von, kaya lalo siya nanlulumo. Shit, anong gagawin ko? Dapat ko ba sabihin kay Laika? Paano kung magalit siya? Natatarantang saad niya na nagpalipat-lipat ng tingin sa dalawang kaharap. E di kausapin mo muna si Dayan para makilala mo ang anak mo. Hindi mo naman kasalanang iniwanan ka ni Dayan noon. Hula ko, hindi pa niya naiisip na buntis siya nang mas piliin niya ang pera over you. Right? Pag-assume ni Jason. Yun lang maaaring paliwanag doon. Kaya mabuti pang ilihim mo muna sa asawa mo. Kapag sigurado ka na, saka mo sabihin ang totoo. Besides, wala kang kasalanan doon. Suggestion ni Von na ikinatango niya. Ayaw niyang mag-alala pa si Laika sa problema niya. I should meet Dayan. Abala si Laika sa pagluluto ng hapunan nila. Niluto niya ang mga pagkain paborito ng kanyang asawa. She even invite Hope over na pumayag naman. Dinahilan na lang niyang gusto niyang malibang ito. Medyo guilty din naman siyang pinagsilosan pa niya si Hope. Bandang 6:00 nang magpasya siyang tawagan ng kanyang asawa. Yes, babe? Bungad ni Zildjian nang sagutin nito ang tawag niya. Sasabihin ko lang na agahan mong umuwi, Mr. Melendez. Oh, hindi ko may papangako, babe. May late meeting ako kaya medyo malilate ako ng uwi. Nagpapaunawang saad nito. Ganun ba? Sige, aantayin na lang kita. Huwag na, magpahinga ka na maaga. Alam kong pagod ka sa pag-aalaga sa mga baby natin. Tangga nitong may concern ang tinig na ikinatawan niya. Parang hindi mo alam na halos hindi ko mahawakan ng 2 iyon kapag nandito si na grandma at si dad. Kulang na nga lang sila na rin na magpa-breastfeed sa mga anak mo. O sige, ako na lang ang alagaan mo mamaya pag uwi ko. Aagahan kong tapusin ang meeting ko para ako na lang ang papagod sa'yo mamaya. Pilyong saod nito na ikinainit ng mukha niya. Kahit kailan talaga lakas sumirit ng asawa niya. Ewan, basta umuwi ka na maaga ha. Lambing niya dito. Yes, boss. I love you, my wife. Saad nitong ikinangiti na lang niya. I love you too, my husband. Pero mas love kita kapag maaga ka nakauwi. Aantayin kita. Nakangiting saad niya bago nagpaalam dito. 6:45 nang nasa hapag na silang lahat. Nandoon din si Hope at ang dalawa pa niyang kaibigan. Kumain ka pa, Iha. Matamis ang ngiting alok ni Grandma kay Hope na halata namang nahihiya sa presensya ng matanda. Pero matamis pa rin nakangiti. Grandma, bakit parang mas favorite mo si Hope kaysa sa amin? Kung may maktol ni Sarah na nakanguso pa. Batang to, si Hope kasi ang nasa malapit ko. Apo. Sige na, ako na maglalagay ng pagkain sa plato mo, Iha. Alok ni Eric kay Sarah na ikinangiti nito. Kaagad namang ipinaghain ni Eric ang nahihinampong si Sarah. Alam mo sis, uwi ka naman. Supla ni Jelay dito na abala na sa pagkain nito. Inggit ka lang, girl. Inarapan nito si Jelay na parang bata. Thanks, Daddy Uncle. Malambing na saad ni Sarah sa ama niya na naiiling na lang habang nakatawa. Teka, nasa na bang asawa mo, anak? Baling ni Eric sa kanya. Ipinaliwanag niyang may meeting umano ito. Meeting? Kunot noong tanong ni Hope.
Alasin ko pa lang na umalis na si boss sa office. Nagmamadali nga eh. Wala naman siyang schedule meeting. Inosenteng saad ni Hope kaya napatingin dito ang lahat. Ay, saan nagpunta? Ani Grandma. Naku, baka sina Jason na naman ang kamiting niya, Grandma. Naiiling na saad niya. Madalas kasing inaaya nila Jason, si Zildjian at hindi naman makatanggi. Pero nakapagtatakang hindi nito sinabing sina Jason ang kasama nito. Zildjian never lied to her. Hindi naman kasi siya mahigpit dito at as long as uuwi ito ng maayos pero kanina sinabi nitong may meeting ito. Bigla ay may kung anong pag-aalalang umatake sa kanya pero napailing na lang siya. Zildjian will never cheat on her. Mahal siya ng asawa niya. Besides, may mga anak na sila na dapat nitong isaalang-alang. Malamang, hayaan mo na anak. May tiwala naman ako sa asawa mong hindi siya gagawa na ikasisira ng pamilya niyo. Pag-a-assure ni Eric sa kanya. Ay naku, hindi tama yun. Si Grandma nakudot ang noo. May asawa at anak na siya. Dapat silang priority. Hala, tawagan mo nga po at ako magsasermon sa kanya. Utos dito na panay ang iling. Kapag ganoon ay sumusunod na lang siya para pagbigyan ito. She dialed Zildjian's phone pero ilang sandali na nagre-ring ang phone nito. Wala itong sagot. Bagay na ipinagtaka niya. Never namang nag-o-off ng phone ng asawa niya at lalong hindi pa ito hindi sumagot sa tawag niya. Kahit na nagiinom ito kasama ng mga kaibigan nito. Baka naman busy, friend. Ani Sarah matapos suminto ay ikalawang missed call niya. Magko-callback naman yun kapag hindi na busy. Dagdag pa nito. Hanggang matapos ang dinner ay wala siyang natanggap na sagot mula kay Zildjian. Past 9, nang bumalik siya sa silid. Mahimbing na ang tulog ng dalawang bata sa malaking crib. Sinisiguro niyang nababantayan niya ang mga bata kaya sa kwarto nila mag-asawa ang mga ito sa gabi para masigurong makakapag-breastfeed siya sa tamang oras. Having her own child made her realize kung gaano kahirap maging isang ina. Ang puyat at pagod na kailangang ilaan para masigurong hindi nagugutom at komportable ang kanyang mga munting anak. Knowing na kambal pa kaya doble ang efforts na kailangan niya. Nagbasa muna siya ng librong binili niya habang nag-aantay sa kanyang asawa. She was on the verge of falling off sleep nang tumunog ang phone niya. Sa pag-aakala ang asawa niya ang nag-message sa kanya ay kaagad niyang binuksan ang phone upang mabitawan iyon nang makita ang larawang ipinadala sa kanya. Tila bumagsak ang mundo ni Laika nang nakita niya ang larawan ng kanyang asawa at ng babaeng kasama nito sa isang restaurant. He was with his ex, Diane, at nagdi-dinner ang mga itong magkasama. Kaya pala hindi ito makakauwi dahil katagpo nito ang ex nito. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib, sabay kuyom ng kanyang kamoo. Meeting? Gigil na usal niya. How dare he lie to her? Nagpupuyos ang loob niyang mabilis na tinawagan ito pero halos mapudpud na ang daliri niya sa kakapindot ng redial button. Hindi sumagot ang asawa niya. Galit at matinding selos at pagkalito ang nananalaki sa pagkatao niya. Bakit kasama nito si Diane? They even drink wine together. And why the hell he isn't answering her call? Yun ang kaguluhang naglalaro sa utak niya. Napatingin siya sa numerong nag-send sa kanya na larawan. Sinubukan niyang tawagan ang numerong nagpadala sa kanya ng multimedia message. Nag-ring iyon. Ilang sandali rin bago ito sumagot. Hello? Bungad na bati niya habang nanatiling malakas ang kabog ng puso niya. It's me, Nika. Anang kabilang linya na ikinagulat niya. Dito nang galing ang mensahe? Saglit siyang kumalma. Kaagad na pumasok sa isip niya na baka gumagawa na naman ito ng problema kaya nito isinend ang larawan. Anong ibig sabihin ng larawang iyon? Pigil ang galit na usal niya. Ang utak niya ay paulit-ulit na nagsasabing mag-relax siya dahil gusto lang silang pag-awayin ni Nika. She was getting her revenge. I saw your husband in the restaurant. By coincidence. Anito na ikinabalik ng ularat niya. I hate you, but that's the least thing I can do for you. Gusto kong sabihin deserve mo yan but I still feel sorry for you. Alam kong ang babaeng yan ng ex ng asawa mo. I overheard them talking about a child or something. May anak sila. Parang isang malakas na suntok sa sikmura niya ang narinig. It felt so hard that she almost growled silently. A child?
Lito pa rin tanong niya. Pilit iginigiit ang nais niyang paniwalaan. Ask him about it. Nasaan sila? Anong gagawin mo? Susugurin mo sila at mag-eskandalo? Come on, Laika. Hindi ka ganoon. Just wait for him. I'm sure naman na uuwi siya. You're the wife. Sabi nito. Siya nga pala. I'd like to apologize for everything. Sana lang dalawin mo si Dad. Alam kong namimiss ka rin niya. Dagdag pa nito. Wala na rin naman siyang naisip na dahilan pa para makapagkita sa kinikilalang ama. O kinilalang ama. Okay, salamat. Tapid niyang sagot bago tinapos ang tawag. Hindi na alam ni Laika kung gaano siya katagal na nakaupo sa kama habang hawak ang phone niya. Wala namang intimate sa pagkakaupo ng dalawa. In fact, they look so serious. At sa apat na larawan ng dalawa doon, kita ang naiiyak na mukha ni Dayan. It wasn't supposed to be a big deal kung sana alam niya pero nagsinungaling sa kanya si Zildjian. Magsasinungaling lang isang tao kung may dahilan. Muli niya tinawagan ng asawa but his phone keeps on ringing dahil hindi nito sinasagot iyon kaya lalo siyang napipikon. When suddenly, a message from an unknown number popped up on her notification. It's me, Dayan. Nalaki pa ang mga mata niya nang magsimulang basahin ang message nito. I want Zildjian back. Gusto ko malaman mo na may anak din kami and he want us back together pero sabi niya, itago muna namin until he was able to tell you. Pero ako, gusto ko sabihin sa'yo, mahal pa rin ako ni Zildjian. We drank a bit kaya hindi siya uuwi sa'yo ngayong gabi. Nanginig ang kalamnan niya sa mensaheng iyon. Kasunod ang larawang ipinadala ni Dayan. Zildjian was on the bed habang kita ang malapad na hubad na likod nitong nakadapa sa kama. And God knows kung hubad din ang bahagi natatakpan ng puting kumot. At may anak rin ang mga ito. Pasalampak na napaupo siya sa sahig habang walang tigil ang daloy ng luha sa kanyang mga mata. Tila unti-unting dinudurog ng kung ano ang puso niya. Napatingin siya sa crib ng dalawang natutulog niyang anak. Sa kanya, marahas na napalunok. Ano bang gagawin ko? Maghihiwalay ba sila ni Zildjian? Pero ang isiping iyon ay lalong nagpaiyak sa kanya. Mahal niya ang kanyang asawa. Ang isiping hiwalayan ito ay higit na nagpapahina sa kanyang pakiramdam. Maras niyang pinahid ang luhang walang tigil sa pagdaloy sa kanyang mga mata. Subalit hindi niya magawang patigilin iyon kaya hinayaan na lang niya ang masaganang luhang umagos. Baka mabawasan ang sakit na nararamdaman niya. Pagsisisihan niyang ginawa mo ito sa akin, Zildjian. Kuyom ang kamao, nausal niya. Ngayon niya higit na nauunawaan ang pinagdaanan ng kanyang ina sa piling ng kinikilalang ama. Kahit naman siguro hindi totoong nagmahalan ang kinalakhan niyang pamilya, alam niyang nasasaktan pa rin ang ina niya dahil sa relasyon ni Leandro at Nicole. And she'll never end up like her mother. Nagising si Zildjian dala ng kirot ng kanyang ulo kaya napamura siya. Pagkagulat ang rumihistro sa mukha ni Zildjian nang mapagtantong wala siya sa kanyang silid. What the heck am I doing here? Sa poong ulong napabangon siya. Nasa lapag ang suot niyang polo. Shit! Inis na dinampot niya iyon. Mag-isa siya sa kwartong iyon na sigurado siyang isang hotel. Pero kung paano siya nakarating doon ay hindi niya alam. Saglit siyang nag-isip. The last time he remember, he was talking with Dayan sa isang restaurant. Biglang kumirot ang ulo niya nang maalala ang usapan nila.